Hello once again, good morning. And today, uh, my topic of discussion is just a follow up from my previous video I have regarding the Quad Committee hearing. So, I have mentioned uh, on my previous video na kumbaga nawalan ako ng gano na manood ng Quad Committee hearing, pero uh, I just have to follow the trail, kumbaga. So, just this morning, I was viewing the continuation of their investigation, pero hininto ko na. Kasi, I just want to share these thoughts to you. This is just my personal view as an ordinary citizen, without any biases. So, titirahin ko kung ano yung nakikita kong mali. So, regardless sino-sino yung matatamaan. So, ang pinakauna kong comment is regarding dun sa investigation. I have mentioned this one already on my previous video. I sense a fishy, parang may naamoy na parang something like masangsang. It's very common on our political system na kumbaga ningas kugon kunwari investigasyon pero there's no such like a result as what I have mentioned on my previous discussion na I'm a result oriented person. I don't need like a lengthy process or how you did it. What matters to me is just the outcome. Kung ako kasi yung tatanungin regarding dun sa trend, I hope I'm mistaken, because I cannot also judge each and every one of those committee members. But hopefully, their main intention is genuine. You know, election is coming, right? Mahirap kasi yung kunwari aangas, babanat, pero the main motive is just for publicity, not to pursue the criminal and seek for truth and justice. So, meron ako nakikita kasing dalawang senaryo doon. Una, sincerity at saka publicity. So, now, I felt like sa akin lang ito yung parang personal comment ko. The main reason why they try to investigate this case is just like, I have a mistake on this. It's just like political strategy. Kasi alam naman natin na once nag-ingay yung isang tao, maging center of attraction, right? So, ngayon, election is coming. Ang una ko talagang tanong doon, if they really want to pursue, to push, to put Digong in jail, that should be the target, the goal, right? Pero kahit ilang tuniladang ebidensya, witnesses yung ipresenta mo, if during the investigation ang mangyari, kumbaga lalabas lang na hindi pala nila kayang mapakulong si Digong, then what's the point to continue the investigation? Then you have to bring the matter on court is as immediately. Kasi palaging ini-insist nila na
for the aid of legislation, right? But what to legislate? If they were there to investigate in order to identify the criminal, now the criminal is already declaring his crime. What's the point to continue? It is more than enough evidence already. Kasi una, nilay down na nga ng criminal his crime, right? In the first place, the main reason, if I on my personal view, nagkakaroon ng quad committee to find the truth, to link the dot piece by piece, to prove na digong mastermind the extrajudicial killing. Okay? They gather witnesses, hypothesis, like mga assumptions, in order to link. Here comes the truth comes. The criminal himself admit his crime. Then, if you will analyze the situation now, what is the main objective of that committee? To prove if Digong was involved or masterminding the crime, EJK. But without hesitation, Digong admitted. Then now my question is this: what is the beauty of that investigation if their goal was already achieved? If they still continue that kind of process, a repetitive process, the same, asking the same question, then Digong is still repetitively admitted his crime, it's just showing us that they were just making that quad committee as a stage in order to attract attention to the masses for publicity purpose. Kasi na-achieve na nga yung goal. Justice delayed, justice denied, right? On the other side of the coin, this is my view, right? This is my view. What if those congressmen are just doing a demolition tactic in order to hinder Digong from winning again against the seat, and their main motive is to destroy his credibility in order for them to win the seat? What if only? Kasi kung ang intention nila is to put Digong in prison, then by now they should have to declare, okay, no need to proceed because the criminals already admitted, then we'll bring the matter in court, period. But if every day is still the same questions, repetitive questions, and the same answer, lumalabas tuloy na the Quadcom is just a circus, right? I hope I understand this logic. I cannot understand the main intention. Ngayon nakitaan ko yung ibang mga congressman na maangas naglalaylo, and even to be straightforward, even Adjung, the tone in his voice, if you are wise enough or keen enough to understand like controlled opposition, it seems like he is laying the predicate or giving a lead statement, a blunder statement, kumbaga. Just kasi ang mga abogado kali may mga strategic approach. Kunwari, they will lay down us when they started questioning, they will start us, they were enemies in a sense, but in the end there's a hidden diversionary tactic in order to mislead the audience. Hindi ba kayo na nagtakalon sa mga scenarios, right? Mostly sa mga criminals, like those who are investigated on the Senate, they won the seat. Kung sino pa yung guilty,
Sila yung nananalo. Gloria Macapagal Arroyo, blunder, nagnanakaw. And win the Senate again. Hindi ba parang, ewan ko kung paano ko explain ito sa mga Pilipino. So, psychologically, this is based on my research. This is how this mind behaves. It doesn't matter who are you. Either you were a criminal or you were a saint. What matter to the Filipino is publicity. Sabi natin dati si Irvin Padilla, kumbaga boy silly or what, but he won a seat, right? Sabi natin dati the Marcos magnanakaw, but Marcos seat. Sabi natin si Gloria magnanakaw, sila ni mga rebellia, sila ni tinatawag natin ng mga sila ni Erap or sino pa yung magnanakaw, convicted na nga, bakit nananalo pa rin? What's the secret behind? So later to find out, I just realized that the mindset of a Filipino, they never mind on the background of a person. What matter for them is the popularity. That's very simple. Hamunin ko kayo. Si Kibuloy was accused, sinasabi natin, ng molestia or what a crime. Tandaan niyo yung sasabihin ko, magiging santo siya bandang uli. Si Go, sabi natin, spy, tatakbo si Go mananalo. Because I see the pattern already. It's a repetitive pattern. Kaya, naintindihan ko yun. Pag nanonood ako ng case investigation like this, I always look the other side of the picture. Yung mga blunder strategies nila. If they want to push someone, kunwari, they will criticize controlled opposition. They will groom. Kumbaga, kasi tayo palang mga Pilipino, pag nakita natin na, kumbaga, nabubuli, kunwari, kasi narcissist strategic ang approach, yung parang tactic nila. Ganito pala tayo mag-behave. Pag ang isang tao, kumbaga, nakita natin na parang naapi, we don't mind kung anong crime niya. Kasi ang sa atin is yung sympathy, empathy. Yun pala. Why Digong is admitting his crime? It's an irony, right? Supposed to be matakot siya na makulong. Pero Digong knows how this mind behave. Natutulo kasi siya ng law at saka yung partly psychology. So, as a human being, baliktad kasi tayo. Ganito. Kung ano yung bawal, yun ang masarap sa atin. Intindihin nyo ito. Dapat ipilagay yun sa isip mo. We are very adventurous. Kung ano yung parang binibitin tayo, yun ang pinakagusto natin. Parang babae. Kung yung babae, kumbaga, nakapalda, tapos, kumbaga, tinatago niya, ang sarap-sarap silipin. Tanungin ko yung lalaki kung tama ba o mali. Pero harapan, nakahubad yung babae. Parang nareglitson na, kumbaga, pag minsan, kumbaga, nakakaintriga. Pero kung pabalik-balik, nakakaumay na. So, using that kind of argument is the same tactic of Digong. If Digong denies, they will investigate. If Digong admit, wala lang sense, wala na saking gana, kasi ang hinahanap nila is just an admittance to prove. Then now, reverse psychology, Digong admit, then now they lose their interest. Tama ba ako? Kung si Digong nag-deny, putaktihin talaga siya. Pero he is very, very wise. So as a reverse psychology, he admit the crime,
to test if, kasi yun lang man, di ba? Ang pinaka-goal sana ng Quad Committee is to collect evidences, hypotheses, yung mga witnesses, assumptions, everything, probable cause, in order to pin down the person to prove that he is guilty, right? Pero in a reverse psychology, if the person admitted his crime, what's the point of your investigation? And that's the point. Okay? So now, this is the challenge. Yun lang pala yung goal nila, is to link na si Digong mastermind the AGK. But the blunder, parang strategic game, a blunder, a chess game, pinakain na yung, kumbaga yung pinakagusto nilang kainin. Parang naglalaro na yung queen gusto nilang kunin para mamati yung king. Pinakain ni Digong. So ngayon, what's your point of interest? Na yun lang pala yung strength mo. Ngayon, inamin na Digong kasi ang pinaka-strength ng Quad Committee is pananakot na kumbaga hahanapin na ng ebidensya para matumbok, para makulong si Digong. And here comes now the situation. This is the main scenario. Inamin ni Digong na may participation sa crime. What's the point of interest now? Does the committee arrested Digong? Nakulong ba si Digong? Wala. If they cannot do that one, the same point in the court. The court is just implementing the law. But the one making the law is the legislative, right? Those Congress, those senators, the upper and the lower house. So, kung na-supersede, kung na-override ni Digong ang control ng legislative body, how much more yung judiciary is just an implementer of the law, yung justice system natin. Yun ang mga blunder doon. So, the big question now, if the goal of this committee is just to prove the link, kasi wala palang jurisdiction sila eh. Yun nakakatawa doon. Nag-iimbestiga, pero walang jurisdiction. Just to prove the link. Kasi gusto lang nilang i-prove na totoo. Sumautak si Digong, inamin. So ngayon, ano pa pang power na naiwan sa committee na yan? Ang natira sa kanila is just to continue the show, not to pursue na ipakulong si Digong, kundi magpasikat doon kung sino yung magaling mag-imbestiga, sino yung magaling mag-English, sino yung magaling maghakalap ng ebidensya. Kasi ilang ito niladang ebidensya. Pag hindi nila gawa ng pararaan, as now, justice delayed, justice denied. So, kung ipatuloy pa na yung investigasyon, mas lalong dinidelay nila, mas lalong nilang binibigyan ng tsansa na makawala yung kriminal, di ba? Kung tatanang, mas mabuti pa, ngayon pa lang, endorse na lang sa korte, hinto na yung kan, walang point. Magiging publicity na lang yung mangyayari dyan. Kasi wala pala silang jurisdiction unless they will prove that they have the capacity. Kasi kung tatanungin, whether a court or anyone, even an ordinary citizen, if the crime is already in front of your face, you have the sole right to stop the criminal. Kasi Digong, ang lakas ng loob, kasi ginamit niya yung tinatawag na blunder game, reverse psychology tactic. Yun kasi yung ang tao, sabi ko, especially sa mga lalaki, kung ang babae nagtatago, iniipit yung nakatago sa singit, ang sarap hanap-hanapin. Sabihin nyo man ako bastos, pero we just be honest to ourselves. Pero maghubad sa iyong harapan, buong araw yan kumbaga nakabuka ka sa iyo. Parang din yung litson, nakakaumay na, di ba? So kung patuloy tayong nag-iimbestiga, mas lalong gaganahan si Digong na magpahabol-habol. Pero kung si Digong mismo magpakita na ito na, wala nang interest, wala nang sarap, di ba? So ngayon, what's the point? So tanongin natin,
I am an avid fan. Actually, I want to criticize the Quad Committee. So na matauhan sila. Kasi I am an avid fan of them. Their cause, their noble cause. Pero kung hindi nila bigyan ng katuturan yung investigasyon nila, kumbaga sense of their investigation. Kasi lalabas tuloy yung investigation is just a propaganda tool for the next coming election. Magpapasikat kung sino yung maangas, pero wala nang palang sense. Senseless pala yun. Kaya nahamon nga sila doon na i-contempt nyo ko, ikulong nyo ko. No? Alam niyo di kung yung takbo. Hindi na pwede gawin yun. Bakit? Ito yung mga lead scenarios kung bakit. Number one, for example, ICC. Bakit na tapang buong loob ni Digong na nanghamon na pupunta sa ng ICC no? Kasi isa reverse psychology. Pag nagpakita kasi kasi siya ng kahinaan, yun ang pinakamasarap na silip-silipin, di ba? Pero pag pinapakita niya na kumbaga na wala nang challenge. So ang mangyari tuloy, inahamon niya yung ICC. Hindi siya takot, kundi ginamit lang niya yung strategic approach para mawalan ng power yung ICC. Kasi yun naman ang power ng isang tao. Pag nakita mo yung takot yung isang tao, sarap mo uusigin. Sarap mo tutugisin. Pero pag nagpakita ng kumbaga na unintimidated siya, there's no such challenge. Kasi isang crime scene, pag tatakbo, ang sarap barilin. Pero pag hindi tatakbo, ayaw mo naman barilin. Bakit? It's just similar to a dog. Pag tatakbo ka, habulin ka ng aso. Pero pag nakita ng aso ka na hindi ka tumakbo, ayaw nilang tumakbo kasi walang challenge nga eh. That's how we behave. And I hope we understand that one. So kung hinahamon ni Digong yung ICC, it doesn't mean na hindi siya takot. Ginamit lang niya sa strategic approach. Parang gulatan nga eh. Pero I sense deep inside he's very worried. Ang sa kanya lang kasi parang nagtatapon siya ng bato to test whether how deep is the water, para masukat niya kung ano ba yung reaksyon nila. The same sa akin. If I want to know the character of the person, kasi kinobserber ako eh. But kung deep yung isang tao, hindi ko maarok, especially yung tao tahimik or he never show an expression either a fear or a hate, mahirap mo hulihin yun. In order to test him, I will provoke him. Tapunan ko siya. Kaya yung tinatawag ng mga sonar, yung mga radar, doon kinunan ng mga military yung mga strategic approach, how to approach a person. Kasi ang sonar kasi or a radar, they're just throwing a frequency. Kinapunan niya ng frequency. Once it reach to the target, it will bounce back. Once it bounce back, they can calculate the distance, shape, kumbaga the movement. Kasi yung information was coming from that frequency they're throwing. So, example, a certain plane is flying. In order to calculate the distance, the shape, or the speed of the flying planes, yung tinatawag natin na radar, nagtatapon siya ng frequency, sound wave frequency especially. So yung sound wave na yan, once it reaches to the target, it will bounce back, parang bola, babalik yan sa doon. Then the speed of the bounce back, they have a certain technology to calculate what's the distance, the speed, and the shape of that moving object. The same thing sa tao. So in order to gauge a person in front of you, you need to throw a frequency. Sometimes hate, sometimes fear. Pag nag-respond siya ng fear, meaning you can calculate his strength. Tama po ba? The dog is barking not just because it's norm for a dog, but the dog, once the dog is barking, it doesn't show strength. It shows intimidation by fear. Kasi kung walang takot ang dog sa isang stranger,
never mind. Matutulog na yan. Pero once mag-umpisa na siya kumahol, hindi ibig sabihin ang aso nangangahol dahil matapang, kundi ang aso nangangahol dahil takot. He's throwing an intimidation of fear just to gauge how you respond. Pag tatakbo ka, then hahabulin ka kasi alam niya takot ka. Na-supersede niya yung takot mo. This is supposed to be the origin of the fear is coming from the one who is throwing, yung aso. So ngayon, alam ng aso na kaya ko pala ito. Tumakbo siya. Pero alam ng aso na takot na siya. Nangahol nga siya eh. The same as the character of Digong. Takot siya. Ginigate niya lang kung mag-respond sila. Pag natakot sila, lamang na siya. Pero deep inside, Digong already showed his fear. Kasi nagtatapo na nga siya eh. He's using a psychological warfare tactic. So ngayon, magigage na yan ni Digong. Inamin ko na ngayon tapos wala silang magawa. Panalo na siya. Right? He showed dominance and strength by way of psychological warfare. Pero if one of those politicians keen and wise enough to understand psychological warfare, on that moment, on that spot na nakita nila ng butas na yung nga lumabas sa bunganga, sabihin na natin it's not documented by writing, it is well recorded in a place the whole Philippines is watching as a witness, right? Inamin na doon. So anybody could make on the spot decision na, oh, we'll stop the case. We have the evidence. Then it's a matter of either they will be the one to immediately arrest or they have immediately to stop that investigation and proceed to the court kasi meron ng probable eh. They can issue a warrant or any warrant of arrest at any given time kasi meron ng probable, di ba? Yun lang naman. In order to issue a warrant, before yan siya mapunta sa piskal para gawan ng warrant of arrest, kailangan may mga probable cause, and which even the investigator or admitted will have enough evidence. And what's the point now? Just for the show, if you don't have the jurisdiction to decide on that matter, we are just wasting your time. The more you are delaying, the more justice was delayed also, right? The more the justice was denied. Ang very question there is, does the court has the capacity? Although they have the jurisdiction, but ang tanong na naman, does the court have the capacity to decide? Well, parang very kumbaga contradicting statement ko, pero it's a challenge on the court, especially on our justice system. Nahamon na sila dito. Sila yung may jurisdiction. Ang tanong, may kaya ba lang mag-decide? Alam nila kung sino yung babanggain. In the first place, hindi si Digong ang decisional. They will decide in behalf of the masses, blinded masses. So katakot-takot yun. They are, kumbaga, ang weapon kasi ni Digong is not himself. Ang weapon ni Digong, ang pinaka-shield niya, taong bayan. Nagtatago kasi siya doon. So ang makakalaban ng korte, yung taong bayan, kasi once they started to decide, either magkakaroon ng another EDSA revolution, magkakaroon ng kudita. Bakit takot ang Kongreso na mag-decide? Bakit takot ang Senado? Kasi ang kinatakutan nila, yung taong bayan, kung papaano tatanggapin yung situation. Pag papasok ang ICC, magkakaroon ng riot, kudita. Kasi meron kasing mga people that is still blind. So yun ang pinakamarami, majority pa kasi sila eh, hindi pagising. So kahit sabihin man ni Paduano, sabihin man ni Barbers that you are contempt or kumbaga you are guilty, they cannot do that one. Kasi pag sinabi nila yan, meaning parang hinuli na nila yung taong bayan, kasi everyone was a victim and everyone was female on that manner, right? Bakit ang tigas-tigas na iba protektahan yung imahe ni Digong? Kasi damay-damay kasi sila. So ngayon, the only way to win the battle is to win the heart
of those blinded victim. Kasi sila yun ang pinakapuwersa. Yung committee, kahit anong galing nila mag-English, kahit anong galing nila mag-investigation, kahit anong galing ng background nila sa case investigation, magiging futile yung investigation power nila. Kasi alam nila, ang kapasidad nila is just to collect evidences, witnesses, in order to prove the guilt. But they don't have the capacity to condemn that he is guilty. Kasi ang kinakatakutan nila is not Digong. Ang kinakatakutan nila is ang taong bayan. Yun ang totoo. Digong is not powerful. Digong power is just very dependent for his victim, yung mga blinded slaves niya. The greatest fear of Digong, alam niyo ba, hindi yung Senado, hindi yung Kongreso. The greatest fear of Digong, babaliktad ang utak ng mga tangang biktima niya. Kumbaga, yung nakokontrol niya. Parang yung sinasabi na na-hypnotize niya sa kanyang magical aura. Diba? Sino ba talaga ang pwersa ni Digong? Diba? Matapang siya kasi pumapalakpak pa yung tao sa kanya. Pero once yung tao nag-iimbestiga na, may utak na, may common sense na, alam na kung ano yung tama or mali, si Digong, kahit sa ang lingon niya, he's worthless. And that's his greatest fear. Kaya, ang ginagawa ni Digong, he is always emphasizing, protecting the policeman. Kasi ang police kasi, sila supposed to be, sa kanila yung trabaho na yon. It's not supposed to be the work of this congressman, kasi ang work nila is to legislative, di ba? In aid of legislation, to make a law, not to execute the law. Kasi ang executive body of the law is the judiciary, which is the justice system. Nagkakaroon kasi ng overlapping doon. Digong knows that one. So kung mag-execute ang mga congressman natin a function, a dual function, magkakaroon ng biases. Magiging technical yon. Kasi Digong kampante, kasi alam niyan, no, they cannot put me in jail. I-contempt or what? Pag i-contempt nila, magra-riot, tandaan nyo yan. And that's the fear nakikita ko sa dibdib ng mga politiko natin dyan. Napasubo sila kasi nung una, nandun na nga. Pero there are many twists on that situation. If they just know how to play their cards, mamati talaga si Digong. Ang admittance si Digong is yun ang pinaka alas ni Digong na dinigan niya, hindi na alam na yun na lang pala yung barahan niya, alas, hindi pa na alam na yun lang pala yung pinaka last the last card he has. Pag hindi sila mag-respond, gagamitin niya yung alas yun kasi matatalo silang lahat. Alam pala Digong na iliga ko yung alas ko, kahit na idiga ko, panalo ako pag hindi nila intindihan na ito na yung baraha ko, di ba? Pero pag alam nila yung laro, yung blunder game na tinatawag, that is the last ace they have sa side ng mga Duterte, di ba? Kasi that is to test whether the water is deep. Kung gaano ba tayo kalalim yung, kumbaga, yung goal ng komitiba. Kasi nakitaan ni Digong kung paano sila gumagalaw, parang chess. Nakita na niya yung move ng kalaban. So ibig sabihin, every move they have, that's their defense. Ang goal kasi is to meet the king, right? Pero ano ang goal ng Senado? To gather evidences, witnesses. Parang gusto nilang kukunin muna yung queen in order to checkmate the king. Pero na pinakain ni Digong yung queen niya, what's the strength of the Quad Committee? No more, right? Pero that's the last piece of Digong. Kasi a king cannot meet another king. Pinakain niya, this is just a blunder game. Kasi meron ba siyang
other queen aside from yung pinakain na queen. Kasi yung pawn na yan, yun ang magiging queen. Which is the pawn is the public. Ang taong bayan. Kasi ang habol nila is to meet the queen, is to prove guilty siya. Ngayon, pinakain ni Digong na guilty ako, pero meron pa akong queen. Kasi alam niya, yung pawn is his stronghold. Stronghold. Hawak niya, di ba? Strength. Magiging queen kasi yun as a weapon. Pagdating na naman sa kalaban, magiging queen na naman yun. Kung alam niyo yung laro ng chess. And Digong is very smart. Pero kung alam niyo yung strategic approach ni Digong, wala na siyang queen. They have to take advantage of that situation. Huwag na lang pabayaan na paaabutin pa na yung pawn mismo aabot sa kabilang dulo para maging queen. Wala nang queen, aatakihin na nila. Nahuli na nga nila. Wala nang queen. Ngayon, defenseless na siya. So, pag natakot sila sa strategic approach, kasi ang mga ganun na taktika kasi yun yung tawag natin na Sicilian defense. Especially Russians. Kasi ang queen kasi sa gabal sa kanila, yun ang parang nagiging trap din sa kanila. Kaya pinapakain nila just to intimidate the opponent. Kasi parang binigyan ka ng partida, okay, ipakain ko sa iyo, matatalo ka. Ikaw mag-isip na kalaban, mag-isip ko talaga na, puta, ang galing ng kalaban ko. Ito yung pinaka-strength ko, pero pinakain niya. So ngayon yung kongreso, anong isipin na, putang ina, hinahabol natin yung ebidensya. Ngayon nilatag sa atin sa harapan ng ebidensya. Wala nating panglaban sa kanya. Anong isipin nila? Diba? So, this is the very big challenge. Kung alam nila yung laro, blunder game. So, it is a matter of winning against time. Kasi alam na pala natin, ang strategic ni Digong is ipakain ang queen kasi alam niya may 12 pa siyang nakaharap doon ng mga pawn, yung public na magiging chess pawn niya, na magiging queen as his attacker na naman. Inantay talaga niya mag-retaliate yung mga pawn kasi yun ang pala yung pinaka-strength na doon. Kasi ang gusto lang niya to provoke the enemy para mapahuli siya. Kasi ang atake yung mga pawn, magkukudita sila. And Digong will sit again, win the throne. That is the strategic approach. Naglalaro tayo sa strategic warfare, game of the generals kumbaga. So you should understand how the general play the game. I'm not a general, pero in a military concept, pero I was once a general manager. So I managed at some point general, like general cleaning, general overhauling, kumbaga general strategic approach to game of the generals. Joke. So now mas maganda kasi yung kumbaga exercise natin yung kumbaga yung power of our mind. Kasi mind game on this end part of the game is not about physicality game. Kasi tapos na yung physical game, right? World War II. So now we are on spiritual warfare. It's more of psychological warfare. Mental is spiritual. Right? Secondary na yung physical. Pero it is more of warfare on the mind. So the battlefield is this mind. How to conquer your enemy. Kasi ang tinatawag kasi na invasion is not invasion by physicality. Invasion is you convince your enemy that they are losing, right? Kasi ang invasion kasi sa atin literal understanding is nasakop mo na invasion. No, you cannot invade any stronghold if the mindset of those captured are still rebellious against you as an invader. Pero pag everyone agrees, okay, talo na tayo, wala tayong magawa, he's the king, you invade them without any. Kaya si David, before when he do his attack, very strategic ang approach, psychological warfare. Just by playing his guitar, his enemy surrender. What's his approach? Do he kill thousands of enemies before he won that battle? No. He just use his mind, strategic approach. Yung kalaban nila,
narinig nila ang tugtog ng gitara, ibig sabihin, oh, si David papunta na. Tinalo niya sa Goliath, so surrender na tayo. Is there any casualty? No. But very strategic approach. Ginamit niya yung mind power in order to control their enemy. So the enemy submit not by weapon, not by strength, but submitted because of strategic approach, and that's how the psychological warfare is. If you know the tactics, you conquer the world. Right? So, naglalaro kasi tayo in this later stage of this game. It's more of mind-to-mind combat. So you should have to understand that intelligence plays a vital role in the art of war. So, going back to the weakness of the enemy, kasi pinakita ko sa inyo what is the strength. In order to understand your enemy, you should have to understand them. Kasi kung maintindihan mo yung kalaban mo, meaning whatever their mind is their mind, whatever the attack is their defense. Kasi una-una, you were there, you are already them. You put yourself on their shoe, meaning kung ano sila mag-isip, yun ka rin mag-isip. So kung ano yung hawakan nila, ibig sabihin, alam mo na kung ano yung plano nila. Pag ganun ka mag-isip, mati na sila, di ba? Same as they're just playing their own shadow. Pero pag if you are just playing as you, and you are thinking that it's them, you will not win the game. Pero if you will be wise enough to understand that your opponent and you has the same mindset, whatever they're thinking is how you think, you win. Kasi ikaw yun, sila din ikaw. So kung ano yung iniisip nila, you can predict what their next move, kasi considering that you are playing your own shadow. So kung ano yung balak mo na, kung paano ka gagalaw, yun ang balak nila. So intindihin mo, yung kalaban mo ikaw, and you are the enemy itself. So mga twist lang ito. So doon sa mga congressman natin, they cannot show power, strength by way of nangangahol lang sila, no. Sometimes the strength could be like surrendering. Sometimes the strength could be silence, right? Mas nakakatakot kasi yung tahimik na nagmamasid kasi itong aso na nangahol. Kasi alam naman talaga natin, pag ang aso tahimik, delikado. Mangangagat talaga yan. You don't know when, where, or what to strike. Pero yung nangahol, alam mo na intimidated siya. Kasi ang aso hindi talaga mangangahol pag walang intimidation. Hindi yun sa strength. Kasi ang aso, it's a defense mechanism in order to show strength, but it's a fear. That is the root origin of that barking. Kasi di ko putang ina or takot na takot patay. No. Di ko is fearing already. But the way he conveys message is just like barking dog. Kung sino yung matakot, tatakbo. Pero once you understand the character being a dog, tanongin niyo kayo, hindi sa nagmamayabang ako. I know this live video of mine cannot be hide. Although nasabi ko ilalang audience, pero doon sa makakita na mga kumbaga yung natatamaan, bibit-bitin talaga niya, kumbaga magpalakas doon sa mga mula, sir, kinikriticize ka. But until now I'm still alive. I'm in Davao, Santa Cruz in particular. Pumupunta ako ng Davao, Matina, naglalakad mag-isa, Agdao. Kasi wala akong sasakyan. Paikot-ikot ako the whole day sa Davao, maglakad na walang bodyguard, walang kasama, mag-ako mag-isa. And I'm criticizing Digong. Then I'm still alive. That's very questionable, right? Bakit nangyari yun? Ibig sabihin, the dog will only bark if they are fear, but the dog will only chase you if you fear. Pag hindi ka nagpakita ng kainan, remember that because alam natin na mga animal tayo, we are the highest among animal kingdom. Kumbaga tayo yung tinatawag na homo sapien, mga animal tayo, kagaya ng aso. So kung yung animal na yan, yung aso, nangangahol sa'yo, pag hindi ka tumakbo, ibig sabihin hindi siya mangangagat.
pag naglalakad ka mismo sa teritoryo niya, na siya mismo hawak niya, ibig sabihin, you already conquer the place. Tingnan mo yung mga aso. Ang tatapang-tapang nasa teritoryo. Pag nakapasok ka sa teritoryo tapos wala silang magawa, pupunta na sa isang sulok, manonood na lang. Hindi yan gagalaw kasi napasok sila. And that's the same mindset we should have. Kasi habang tayo natatakot, kaya matawa ko sa mga hiniram natin, well trained, may baril, may mga sundalo, kung sabihin patayan, may mga baril din sila, may mga armies din sila, kumbaga may mga subordinates din sila. Then why they still fear? They can retaliate, they can fight. The problem is not the weapon, the problem is not the armory, the problem is not the battalion, the problem is this psychological warfare. They were defeated on the mind. Natakot sila, nababarin sila, samantalang si Digong matanda na, ano kinatakutan na, kasi takot sila na may mga pulis daw. Pulis din sila. Yun ang mga katawang tanong doon. Kaya malaking hamon din doon sa kapulisan natin, especially sa training nila sa psychological warfare, kasi it shows their weakness. If we are fear for terrorism or insurgencies or rebellion or what, sa ganun na statement pa lang, alam na nila kung saan sila mahina, yung vulnerability nila. Psychological warfare, di ba? They were infiltrated, they were invaded not by weapon, but they were infiltrated on mind. Kasi may fear factor doon. Mantakin mo, kahit na yung sabihin natin ng mga general na kumbaga, malalakas. Pero pag sinabing Digong, what's the strength of Digong? Yun hindi ko intindihan. Pero kung yung iba, walang kinakain, walang armas, walang bala, walang pera, buhay pa sa hanggang sa ngayon, nakikipagkumpronta. Samantalang sila may baril, may armas, may batalyon, may pera, nasa kanila lahat. Hindi sila lumaban. Walang pinagkaiba doon sa David at saka Goliath concept, di ba? David is just using a strategic approach, psychological warfare, fighting distance. Kasi pag nakipagkumprontahan ka, suntukan by strength, the same strength, you will lose the game. Kasi yun ang pinaka-strength nila. But what David did, instead of makipagpalakasan siya na may puwersa, no, David used his strategic mind approach, fighting with distance. He never fight with strength kasi alam niya pupulbusin. Sabi nga ni Goliath, come to me and I'll squash you like a dog. Pipigain kita lang parang aso, di ba? Ibig sabihin, there's a weakness. Kasi intimidation yun ni Goliath. Kasi kung totoo siyang malakas, mag-antay lang siya na lumapit. Bakit naghamon siya? So psychologically, David analyzed the situation. Smart si David. So kinunan niya kagad yung background check, yung strength ng kalaban niya. Goliath is giant, right? But giant are abnormalities, right? Ibig sabihin, pag lumaki yung isang tao na ganun kalaki yung katawan niya, may abnormalities sa parte sa katawan niya. The body is abnormal, right? And even the mind. So, kahit anong laki ng tao, pag abnormal yung utak, walang sense, di ba? Si David, kaliit-liit pero very wise. Kung ako naman kay David siguro, nakikita ko ang laki ng kalaban ko, putiks. Pag may kipagsuntukan ako, hindi ako abutin ng ilang minuto, tumban ako. So ang gawin ko, distance. Is there any strong man win against distance? Ba? Wala. So nang tinirador niya, umabot ba yung kamao ni Kwan or umabot ba yung espada ni Kwan? Hindi. Kasi ginamit niya yung utak. Natalo lang siya sa isang pipitsugin, kaliit-liit, sa ganun kalaki. Kasi very wise, strategic mind approach. The same with this kind of warfare we have now. It doesn't mean that you are a general, you are a policeman, or you have the authority, or you have the battalion. You can win your enemy, no. Nakitaan ko nga ng kainaan natawa ako na parang Goliath yung mga pulis natin. Ang laki ng pwersa nila. Samantalang si Digong mag-isa lang nananakot sa kanila, matanda na. So the same concept. You have to use that kind of strategic approach. The same as me. I don't have battalions. Hindi nga ako affiliated sa any military or any police or any. I'm a free man. Walang hawak sa akin kasi ayaw kong magpahawak. If you want to be a king, you should be the king of your own. Kahit mayroon ka mang kingdom, pero mayroong sinasabi na
constituent na nakokontrol sa you're never a king. So a king should be always alone. I don't want to be a part of their kingdom because I can rule myself. I have my world. I rule my world. So I don't need na sabihin ko malakas ako kasi may brother ako. I don't need na malakas ako kasi may mga armies ako. No. The strength will coming from you in this mind. Kaya ayaw kong ma-involve na sabihin ko na ito yung grupo ko, ito yung batalyon ko, ito yung dito ako nagtatrabaho. No. Kahit saan ako mapunta, wala akong kalaban in the first place. Punta man ako ng bundok, akyat ako ng rebeli, kahit sa kampo mismo ng rebeli, makipag-usap ko sa kanila, considering as I'm not a partisan, there's no threat. Pupunta ako ng military, napasok ka nga yung PNPA doon sa loob, na kinikriticize ko la. But, I'm not a rebel na kumbaga na pumapatay or nagdi-destroy sa totoong demokrasya. I'm there to show a sample na everyone should be free. Nabugbog ba nila ako? Nagalit ako? No. If I see something wrong, on the spot I see something wrong, then tell them. Pupunta ako ng mga squatter area, kalaban ako kasi sabi daw na ganito, sabi na na-asset ako. No. I'm here not for an incident. I'm here for truth and justice. Pag nakita ako na mali, hindi na necessary na bayaran ako si Fulano. Sabi ko may mali doon, kailangan natin gawa ng aksyon. Or otherwise, kung necessary, ako na mismo yung gagawa. Why waiting for others to wait for a miracle? So, mapunta ako ng bundok, mapunta ako ng patag, mapunta ako ng kuhan. No one owns me. So, no one dictates me what to do. Unlike, if you belong to someone, sabihin mo, brother, mason, or sabihin natin, police, you're member of the police, asset ka ng police. What if kung pupunta ka ng bundok, takot ka na? What if kung pupunta ka ng Muslim area, takot ka na? Diba? Kaya ako, kung saan man yung impyerno, kung kahit na yung impyerno, ultimo si Satanas, kung meron mang Satanas, natuwa ba yung Satanas, kung magipag-deal ka sa kanya, no, I'm not here for war. I'm here to negotiate, or I'm here to understand you. Then, kahit impyerno pa yan, maging langit sa'yo, kasi una-una, walang kalaban. Kahit man doon ka pa sabihin mo na nasa kampo, peace daw, pero ang utak doon puro nagsuspitsahan, there's no such peace. Pero kung pupunta ka sa lugar ng kalaban and you give all your trust na no one will harm you and I will not harm you, then there's no such threat. Kagaya yung aso. Ang aso nang huli natatakot siya, pero pag nakita ng aso na wala kang takot kasi alam niya na wala to, it's not a threat kasi hindi nanggagalaw, hindi din natatakot. Kaya natumatamahimik na yung aso. The same as us. If we believe on that kind of logic, that's what I have mentioned. Mind you, kahit saan ka bibitbitin, is indispensable ka. There's no such death. Matawa ako, ilang beses na ko nakipaglaro ng kamatayan. Tinutukan ng baril. Kumbaga, I don't want to hide this. Kasi bukal naman ako, tsaka gusto nyo imbestigahan din nyo yung mga sinabi ko, and I'm not afraid or I'm not ashamed. Before when I was in Jensen, I experienced, para i-share ko lang experience. One time in Purok Malakas, in front of the police station ng Papapor, kumain ako doon sa isang bakery. Dahil meron akong mga experiences in that place, parang na-remember ko lang, tagal akong kumain doon. So yung mga pulis pala doon, nagsususpitsa na sa akin na meron akong masamang balak kung baga. Kumakain ako doon. So, kasi wala naman akong pinaka main intention na kumbaga masama. Siyempre, hanggang sa umalis ako. Sinundan nila ako doon hanggang sa kanto. Merong isang pick-up na kulang na lang ikat niya ako doon sa daan. Kasi meron pa silang balak. In front of the public, nasa cruising station ako eh. So taka ako, bakit yan na tuminto na parang kuan? Alanganin pala sila kasi gusto nila akong hulihin. Alanganin pala nila na hulihin ako kasi nasa intersection. Inantay talaga na sumakay ako ng tricycle. Nang nakapunta na sa unahan yung tricycle, may humabol na 4 na motor sa akin. Mga motor, naka plain clothes. Mga pulis pala sila.
Nandun ako sa block 8, sakay ako ng tricycle, pinara yung tricycle, tinutukan kagad yung driver, tinutukan ako. Apat sila nakatutok baril. So, of course, parang yun kasi ang practice ko na, yung sabi ko na yung aso pag nangangaw takot. Tapos hindi ko kailangan magpakita ng takot kasi pag takot ako, mamamatay ako. Then, kalmado lang ako, nakaupo sa tricycle. Then, tinutukan nila ako. Inagaw nila yung bag ko, inagaw nila kasi milig ko mag-cup na ganito. Intimidate sila kasi sabi na, they're suspecting na criminal daw ako kasi matagal daw ako doon sa police station yung nangyari. So, they want me to fear. Tinatakot na, parang ini-intimidate nila ako, nakatutok na baril, plain clothes. Ano ginawa ko? Tumawa ako, parang naasar tuloy sila sa akin kasi instead na takot ako, tinawanan ko sila. Tapos sinabihan ko bala, sir, mga pulis pala kayo. Anong problema, sir? Tapos nakangisil ka smile. Sarap ng smile ko, parang walang nangyari. Sabi ko na, saan ba kayo nag-training, sir? Alam nyo ba yung rules of engagement? Meron ba kayong Miranda rights na binasa before niya ako tinutukan? Tapos, anong kasalanan ko? Tapos, alam naman natin, pag manghuli kayo, dapat magpakilala kayo. IDs, malaon, naka-uniforme kayo, naka-plain clothes kayo. Kaya galit na galit sa akin, bakit hindi ka takot? Gusto na matakot daw ako, tatakbo. Kasi tatakbo ako, patay. Uso na ngayon, uso kasi yung time na, kumaga yung sabi ni Digong na provocation to kill a person. Kahit wala kang kasalanan, pang maglaban ka, patay ka. Yun sa case ko, pag nanglaban ako, branded kagad ako na criminal kasi nanglaban. Yun ang pinakamasakit doon sa sinasabi na yung tinatawag na unlawful aggression. Kaya now, I am one of those victims, a living witness, kumbaga, of how they implement the law. Kaya advocacy ko na, okay, just be fair enough to tell the truth. Na tinutukan nila ako, pag tumakbo ako, patay ako. Diba? Pag naglaban ako, patay ako. Parang aso. Either matakot o manlaban, makipagpatayan. So what I did, nakasmile ako, tawag-tawa sa kaila, sir. Nakakatawa kayo, sir. Ilang taon ba kayo nag-aral sa kwan, sir? Di ba? Nakita ko pa yung sing-sing, sir. PNPA ka, di ba? Ganun ba yung tinuro? Parang na-insulto sila lahat, para tuloy sila na parang nahuwas-wasan na, kumbaga, parang sinampal sila harap-harapan. Nasa publiko, ang dami-dami. Sabi, sir, hindi ba kayo nahiya sa sarili nyo, sir? Ewan ko kung sino yung commandant nyo or sino yung CEO ninyo sa ginawa nyo. Nakakahiya kayo, di ba? Dami pa naman nag-video doon para artista ako. Sumikat tuloy ako doon na parang instant ka makasikat. Sabi ko, ano ba lang problema? Sabi na, hindi. Kasi nasuspitsan ka namin na criminal ka kasi sa harap ng police station, ang tagal mo, halos isang oras ka doon. Alam naman nila may bikiri doon, nakaupo ako, kumakain doon sa tagal. Alam na pala na nagsuspitsa, bakit nila kinalapin, sir? Ano bang problema mo? Bakit nandyan ka hanggang ngayon? Bakit nantay nila na makaalis ako? Kasi gusto pala nagawan talaga, pabrikita nila ako ng ebidensya na kumbaga to look like criminal, right? Suspicion pa lang, ganun. Tapos pag lumaban ako, maging criminal ako, di ba? Pero ginamit ko yung utak ko. Kaya ngayon, yung isa gusto talaga i-insist niya kasi ang haba ng buhok, pugi kasi parang fresh graduate, tapos parang gusto niya akong takutin. Galit siya kasi hindi ako takot. Tinawanan ko siya, mas lalong nagalit. Kasi bakit galit kayo na hindi ako nagtatakot? Ano bang gusto ninyo? Siya, hindi. Punta tayo, dalhin ka namin doon sa stasyon, doon tayo magakuan. Parang tinatakot na, parang doon ka namin kung anong gagawin nila, yung parang takutin lang, bugbugin ba or what. Mas lalo akong natawa. Sabi ko na, bakit ngayon pala dito, sir? Bakit kailangan pong bibitin? Kasi maraming tao, ayaw nilang kumbaga mapahiya. Napahiya na kasi sila doon, tinutukan ako eh. So, ang ginawa ko, kumbaga cool lang ako. Tumawag sila ng backup para tuloy ako na most wanted na binitbit nila na nasa unahan may mga convoy, sa likod may mga convoy habang ako nasa patrol. Hindi man nakapusas, nakadikwatro pa ako doon. Ayos lang tumabi sa akin, parang takot na takot sa akin. Anong kinatakutan na simple naman akong tao, diba? Wala, harmless naman ako. Pero kinuha nila yung bag ko kasi sabi nila, suspect sila na baka may baril daw sa. Ang sa loob ng bag ko, application paper, kasi naghahanap ako ng trabaho. Nang binitbit nila ako doon sa loob ng stasyon, imbestigahan.
yung investigator nila. Yung nang investigas mo, yun ang huli sa akin. Sabi na, hey, suspita. Sir, sinabi ko, sir, ganun pala yung suspita mo kanina. Bakit hinayaan mo pa na umalis ako doon sa lugar ko? Bakit hindi ako na kinumpronta? Bakit inantay pa niya makaalis ako para sabihin? Eh kung nagpanik ako, sir, tumakbo, patayin ako ngayon. Ngayon sinasabihan mo ako na kriminal ako. Anong krimen na ginawa? Hindi kasi ganito. Dati kasi may nakatakas na kining preso kasi merong isa sa harapan na patambay-tambay doon. Maya pala may plano, pinatakas na siyang. Tapos meron daw isang pulis na matay sa harap ng police station na yon dahil may nakatambay. Tapos ako nakatambay, all are just suspicion. They never prove na meron akong planong masama. Tapos ginawan ako ng karakter na masama na ako. Tapos inagaw pa na, sir, bakit yung inagaw ba? Kasi yun daw, disim daw na yung pumatay dati, may bag na, sir. Na nilungkat nila, yung sa loob ng bag ko, application paper. Yung background ko kasi is more of, hindi siya nagsabi, nagyabang ako. Kumbaga, not an ordinary profile kasi managerial yung position ko dati, nagmamanage. So, meron akong mga proof from other countries, certification, trainings, and everything, employment certifications regarding kung doon sila nasasyak na hindi pala ito ordinary yung tao kasi una-una tiningnan nila yung biodata ko, parang sinampal sila. Nang nakita nila yung apelido ko kasi kuwanan ako, tinawagan nila kasi mayroon ako isang second cousin na kuwanan, sikat din dyan sa lugar namin sa Jensen, si Atty. Kuwanan. Tinawagan kagad nila to confirm. Sabi na, oh yes, pinsan ko yan. Doon sila parang nasampal sa kuwan mukha nila. So ngayon bumaliktad. Yung nag-imbestiga sa akin na puno na ng pawis kasi unang-una alam niya na foul, may foul siya. Technical sila. Ngayon kasi nakitaan ko ng kainaan nila, nagpakita kasi magaling kasi ako mag-distinguish kung ano yung mga body language nila. Sabi ko, sir, punasan mo muna yung pawis mo. Ikaw yung nag-iimbestiga tapos ikaw yung pinupunasan, sino yung may problema? Takot sila. Hanggang sa lumabas yung CEO nila, kasing-sing, kita ko CEO. Alam ko, PNPA. O sir, ganito ba yung sistema niyo pala dito, sir? Eh, kung tumakbo pala ako, patayin ako kanina. Hindi kasi ganito, mananako, sir. Kasi ganito. Kaya yung tinatawag ninyo na, sabi niyo na bypass, or sabi niyo na namamatay, madaming namamatay dahil sa maling akala. Di ba? Ngayon, kriminal naman kayo, ikukulong niya ako. Eh, wala silang magawa. Anong nangyari? Nakakatawa. Hanggang sa parang natakot na sa akin. Kasi binackground check nila ako kung sino ba ako. Sir, kasi sinayang nyo talaga yung oras ko. Naghahanap ako ng trabaho. Kasi wala na ako ng trabaho, sir. Ngayon wala na akong trabaho. Bigyan nyo ba akong trabaho? Ulan pa naman, naglalakad sana ako. Tapos ngayon dinelay nyo ako. Bigyan nyo ako ng trabaho. Pero alam ko kasi yung psychological warfare. Pinainan ko sila ng mga lead statement. Ginigits ko sila kung saan ba talaga yung training nila. Psychological warfare. Sabi ko sa kanila, sir, alam nyo na wala na ako ng trabaho. Tapos naghahanap ako ng trabaho. Baka meron kayong mga trabaho dyan, sir, na gusto nyo po trabaho. Kaya ko rin yan. Sumakay. Ang chief of police, ang CEO, sumakay. Eh, tawa ako. Ito ba yung product ng PNPA natin? Eh, konting psychological sumakay. Kaya anong sinagot niya? Bro, sorry talaga, bro. Alam mo, yung dalawa na yan, kasi taka ko nang imbestigahan ko, mayroong babae at lalaki na, kumbaga, mga ordinaryong tao, hindi mga pulis, pero may mga bag sila. Ibig sabihin, mga hitman siguro, sa suspicion ko. So, yun pa nga yung dalawa, hindi pa namin yung may bayaran, may pinatrabaho kami, pero hindi pa yan bayad. Doon pumasok sa isip ko, tama pala, no? Bayad pala ang buhay ng tao. So, kung tumakbo ako yun na, pera na kagad sila. Nag-aantay lang sila ng timing, kung saan ako magkamali. Pag nagkamali ko, patay na ako. This is a revelation. Gusto man akong imbestigahan to validate, bitbitin ako sa Senado, sa Kongreso. Then I can prove this one. Ginawa nila yan sa akin. Kaya, ang advocacy ako is just to tell. Rather than, huli na. Eh, kung patay na ako, saka pa ako mag-testimony. Saka na ako magsabi. Kaya sa Facebook na, hindi ko mahiya. At least man lang, eh, kung may planos lang, patahimikin ako. Ngayon, nakapagsalita na. Hindi na lang mapipigilan, di ba? So, kaya yan. So, doon sa mga kapulisan natin, dapat maging fair tayo. Daming namamatay sa maling akala. Kaya nga, si Kian, yung iba dyan sa AJK, I'm very supported sa investigation in the first place. Kasi na alam ko,
Hindi mamamatay isang tao kung meron lang sanang proper protocol or a due process implemented doon sa during sa tinatawag na arrest. Pero kung ang intention talaga is patayin, hindi na kailangan ng due process kasi ang intention is to kill. Pera, doon ang masakit. Kaya nga yung nangyari sa akin, sigurado ako, pag nagkamali ako ng move doon, tumakbo ako, lagyan kagad nila na ako isang drug addict na nakuan doon. So magiging criminal ako, samantalang wala naman akong ginawa. So they are provoking, kaya tama yung statement ni Digong. You have to create a scenario in order to provoke, para may reason to kill, para makapera ka. Ganun lang naman yun. Kaya yung investigator natin, hindi na maintindihan yung inimbestiga hanggat hindi na nasubukan kung ano talaga nangyari. And I am one of that a living witness until now. Kaya yung mga investigasyon nila, hindi na kailangan investigasyon noong una. Nangyari na nga sa buhay ko yun. So unfair dun sa iba. Baka sabihin nila na adik ako, ni minsan sa buhay ko. Hindi talaga ako tumikim ng droga kasi may utak ako. Pero dahil si may tato siguro ako, madali lang brand nila, criminal. Diba? Ang galing nila, di ba? Palakpakan natin. Pero nakakahiya sa kanila. Kaya nang ininsulto ko yung pulis na yon, yung CEO nila. Ko, sir. Ang tanong ko, di ba? Simple lang masyado na, sir, baka meron kayong trabaho diyan na gusto niyo pa trabaho, kaya ko rin magtrabaho. Ang sagot niya pabalagbag din kasi alam niya yung lead statement ko. Kinain niya yung pain ko. Sabi niya, yung dalawa nga hindi pa namin nabayaran yan. Yung trabaho nila, di ba? Sabi na baka mga agaw ako ng trabaho na meron na silang nakontrata. Parang ganun yung pagka-convey niya ng message, pero halata masyado. Nang sinabi ko na, saan ka pala nakatira, sir? Ko, sir, doon ako nakatira sa 37th IB sa Pau. So, alam natin yung 37th RB is a military, right? Pero hindi naman military yung manugang ko. Doon lang nakatira. So, doon na sila umpisa na parang na-intimidate. Kasi, ginamit ko talaga yung psychological work to test them. So, anong balik sasagot nila sa yung kan ko sa sinabi ko yun, sabi lang, sir, ano ka ba talaga, sir, asset ka? Doon ako natawa sa kanila ko, sir. Kanina sinabihan niya ako na kriminal. Ngayon sasabihan niya na ako na asset. Sa susunod, ano pang gusto niyong i-brand niyo sa akin, sir? Ibig sabihin, nasaan pa yung training niyo, sir? Kaya pala namamatay yung tao kasi akala, maling akala, kung ano yung gusto niyong akala, yun na, di ba? Tawa ko, sinabihan ako ng krimen, ngayon sinabihan na asset. Baka sabihan ko, iniral ako. Baka matakot sila. Kung sa wiring ko sila na ganun. Kasi puro takot pala yung sa kanila. Kaya, ang isang tao, by logica, pumapatay ang tao hindi dahil matapang. Pumapatay ang tao dahil sa defense mechanism of fear. Pag takot ang tao, defensive ang tao, kailangan niya protektahan yung sarili niya, bumubunot ng baril. Ang bumubunot ng baril ang takot. Hindi yun sila matapang. Kasi, sabi nga Digong, pag alanganin na, pag bumunot na, barilin mo na kagad. Kasi takot sila, munahan. Mantakin mo. Isang tao tapos, overkill ang tawag. Kasi ang dami nila, 10 sila nag-aaresto. Tapos babarilin pa nila, alam nila na outnumbered na. Ibig sabihin, mga kalawan, kumbaga sabi siya, mga takutin pala yung mga pulis natin. Diba? Yung tatay ko, hindi ako kasi magmamayabang. I'm so proud of my father. Kahit ganoon lang yun. My father was once battalion commander of the CHD, Civilian Home Defense Force. Kumbaga, sundalo ng mahihirap. Working under the umbrella of the government, 6th of First Brigade. Pero yung tatay ko, mag-isa yan siya. Pag sinabi ng yung mga superior niya na, dadoy, merong kan doon, criminal na kan. Hindi niya kailangan magtawag ng mga batalyon. Siya mismo ang harap doon. Naka-short pa yan. Kumbaga, hindi naka-trigger. Pero kumbaga, simple lang as yung person. Pero alam niya kung paano hulihin yung isang tao. Kasi hindi mo kailangan hulihin by force. Takas la bit-bit ng tatay ko, yung criminal, na walang intimidation by force, na alam nila na very deadly yung criminal. Anong ginawa ng dati? Naintindihan niya kasi yung karakter ng aso. Pag nangahol ka, manangahol, pero kung alam nila na hindi ka threat, alam niya na you will save them. Kasi kung papatayin niya, kaya niya patayin. Pero bakit niya hindi pinatay? Kasi alam niya, no necessary to kill. Kasi ang utos is hulihin. Di hinuli, binitbit niya. Na binitbit niya doon, walang bugbog, walang kuhan. Pero sumurinder yung tao voluntarily. Ibig sabihin, pwede pala yun. Bakit kailangan natin sabihin na patayin, i-intimidate, i-provoke? Para lang patayin, para pagpirahan, di ba? Masakit yun.
Kaya yung tatay ko, sabi ko, pinagtatawan nila yung mga gano'n na klase na trabaho na kumaga ordinaryo lang daw na kuan, pero I salute him. Pag sinabi na may problema, hindi niya kailangan magtawag pa. Pag sinabi niya na merong arestuhin, hindi niya kailangan ng warrant of arrest. Alam niya na may krimen, pupunta kagad yan sa doon. Pag kung saan yung may mga karakros, mga sugalan, stop ka agad. Hindi na kailangan na sabi-sabihin. Pag tutuwad niya yan doon, doon, tapos takbuhan na sila. Pag nakikita siya ng inuman, matanda man, or may asawa, kahit na ugod-ugod na, kasama doon sa nagiinuman, nagmamawid, or nagdudroga doon sa stage, pinapalo niya doon lahat. Ganon yung tatay ko. Kaya sa akin, doon ko rin nakuha yung karakter na sabi ko, yung law kasi natin, we are just tolerating the criminals. Wala na, proseso, dami-dami. Sabihin natin, may suspect, mayroon na daw, may planong pumatay, i-secure pa ng warrant of arrest, porta pa ng piskal, magre-report pa sa pulis, may mga contact pala doon. Hanggang sa huli na patay na, tapos sabihin na saka pa sila mag-issue ng warrant of arrest. Doon sa kriminal, nakapatay na. Bakit hindi pala puntahan na, sir? May balak pa ka pala pumatay. Stop na, wag na, sir, mali yan siya. Isa ganon, hindi na siya naging kriminal, di ba? Kaya sa ginagawa ni Digong, ginagatungan pa. Sabihan pa na may reward ka, mapupromote ka. Mga gago na pulis, siyempre, ambisyoso, may pera, mapupromote, di. Maniwala ka agad. Ngayon, ang pinaka-last na alas, supposed to be, si Digong, nakikita ko talaga yung blunder of fear. He's always advocate to protect. Kunwari, dramahin niya na protektahan niya yung pulis. But in the sense, nilalaglag niya na hindi nilalaglag. Mark this word. Nilalaglag niya, hindi nilalaglag. Kasi, ginagawa niyang sandwich sa situation yung mga pulis. Kunwari, piniprotektahan niya para sabihin na kakampin niya. Pero, ang ginawa niya, ginawang pain niya sa sitwasyon. Kasi, parang sinabi niya, okay, ito yung mga kriminal, hulihin niyo to. Supposed to be yung Senate, yung Congress. Ang trabaho na is to legislate a law. They're not on the proper avenue to investigate, especially crime. Kasi jurisdiction ng pulis. Tapos, after na investigahan, jurisdiction ng abogado to decide. It's not the jurisdiction of a congressman to investigate kasi ang trabaho nagagawa ng law. Doon talaga na technical sila. Kaya si Digong, alam niya, tawang-tawa si Digong. Walang kalaban-laban ng kalaban kasi kung baga, nakita niya yung kahinaan. Kaya kung ako yung tatanungin, bakit talaga si Digong pinoprotektahan niya yung mga pulis? Kasi unang-una, yun ang pinaka-last weapon niya at saka yun din ang pinaka-last fear niya. Kasi pag bumaliktad ang utak ng mga pulis, huli siya. Kasi trabaho ng mga pulis to imbestiga. Especially yung mga NBI na yan. Yung NBI involved sa kaso, siyempre walang mga imbestiga. Pero pag alam na ng NBI na ginagawa lang pa silang pain pala doon sa sitwasyon, sinira nila yung reputasyon para masira, para maging, kumwari, damay-damay na, ngayon bumangon yung mga NBI natin, bumangon yung pulis. Pag sila yung mag-imbestiga, sila may karapatan ng file ng case. Kulong si Digong, di ba? Kasi during the process, especially sa crime, pag mayroong probable cause, whether he like it or not, it's unbailable, it's murder. Once na-file yan ng case, arestado ka agad. While uusad ang kaso, nasa kulungan si Digong. Yun ang kinatakutan ng Digong. Pero yung sabi nila na yung contempt, pananakot nila ni congressman or mga senador, contempt is just like tinatawag natin na safekeeping, house arrest. Hindi yung ibig sabihin, iba kasi yung kulong as kumbaga, even though proven beyond reasonable doubt pa, under litigation pa siya. Meron kasing dalawang klase yung kaso. Meron tinatawag tayo na bailable at saka unbailable. Once civil case or any like minor cases, even drug, meron tayong tinatawag na kinakategorya yan sa if bailable or non-bailable. Kaya kung 1165-A, makaiba yun sa user at saka puser. Kaya kung mahuli ka, pag yung nanghuli sa'yo, magulang, hindi magulang na tatay, magulang marunong, although you're a puser, kakausapin yung mga parents mo, pwede natin to ariglahin.
gawin nating user, mabibail pa yan siya. Kulong pa siya pero pwede siya makalabas. Magbibail, magpapiyansa lang kayo. Sinong makapera? Yung nakahuli at saka yung piskal. Yun naman yung nangyayari. So, habang nahuli yung sinasabi na addict, yung pusher, naging user, reporting yan siya doon sa handler. Maging priso kabalyero. Yun ang naging asset nila. Yun ang proseso para maintindihan niyo. Okay, balik tayo. So, ngayon, sa mga nangyari, kung ikaw si Digong, matakot ka ba sa Senado? Matakot ka ba sa Kongreso? Kasi pag pinahuli nila, balikan sila. Illegal arrest. Illegal detention. Kasi may due process ang kaya meron ngang judiciary. Legislative doesn't have the power. They have the power to create the law but not to overlap each other. Ang pinaka right person to implement this one is yung criminal mismo, yung police, di ba? Kasi sila yung involved. Kung ikaw yung police, involved ka. Pero alam mo, magiging acquitted ka kasi you are just an accessory but you are a star witness. Pag mag-reveal ka, maklear mo pa yung name ng kapulisan at the same time, mahuli mo talong. Bakit matakot kayo Digong? Natakot kayo kasi kontrol ni Digong lahat ng kapulisan pero kung babaliktad kayo, mati siya, di ba? Kasi ang kinatakutan talaga ng mga congressman, yung mga tao. But, behind that, meron kasi yung mga knights. Ang mga knights kasi sa laro ng chess, yung mga pulis. The same thing as they are the front lines. Pero kung yung pulis mismo maintindihan na just a blunder game, ginawa lang pala tayong pain dito, ginisa tayo sa sariling mantika natin, on the spot, huli na. I did not expect na makulong si Digong Quadcom. Papalakpak talaga ako. Mas maniwala siguro ako na makulong si Digong hindi dahil sa Quadcom kundi dahil sa pulis mismo. Sila yung mag-instigate, sila yung magpa-file, sila yung magpo-process, sila yung gagawa ng paraan para mag-file ng kaso. Kahit hindi pa natapos ang bista, nasa kulungan na si Digong. Unbailable murder. Heinous crime. Hindi yung tinatawag na ordinary homicide lang. Ang dami. Thousands. We're talking thousands of lives. So, sa isang tao lang nga, patayin mo. Minsan, life sentence, di ba? Ilang life sentence yung haharapin niya. Ibig sabihin, pag nag-file ang pulis ng kaso, kasi merong probable inamin ng kriminal, kahit saan ilang years pa yan sa uusad ang kaso, nasa kulungan na si Digong habang nililitis siya. Dapat maintindihan lang. Kung papasok naman yung ICC, magrarayot, magrarally, magkakagulo, tatawa talaga si Digong. Kaya hinahamon niya, nakakatawa. Pero kung wise ka mag-isip, alam ko yung kahinaan niya. Kaya ngayon, airing this live video, patatamaan ko talaga yung mga pulis. Hindi sa ibig sabihin na kinakalaban ko sila, kundi tinitira ko sila dito sa dibdib. Hindi sa baril, kundi sa konsensya. Kasi alam nila, sinira nila yung Digong yung reputasyon ng kapulisan natin. Kung baka kinargahan hanggang sa naging kriminal, ngayon takot na magsalita kasi kaparte ng krimen, pero sir, you are the star witness and you are the hero in this situation now. If necessary to have a military takeover just to implement the law, so be it. Rather than waiting for those politicians na puro propaganda lang. Kunwari, contempt. Kaya matawa ako eh. Kahit na ako naman, ako sa case ni Digong, pagtatawanan ko talaga sila. Insultuhin. Kasi una, Digong is provoking those congressmen. Pag nagkamali si Paduano or any among them, technical talaga, foul sila. Ang pinakasunod na mangyari, magkakaroon ng riot, magkakaroon ng kudita, magkakaroon ng people's power, matatanggal si Bongbong, uupo si Digong, tapos sila lahat. Pag nagkamali sila, mamamati sila. So ngayon, Digong is making a strategic approach. Patapsing, pero kasi technical siya, bumabara, nambabastos, pero hindi niya binuhos yung pagkabastos niya kasi he's just like parang aso. Kahol, tahimik. Pag nagkamali yung kuan na tumakbo sila or sumugod sila, mati na sila. Dapat maintindihan nila yun. So kung si Paduano
matapang, pag nagkamali siya sa tapang niya, siya ang pinakamitsa na magkakaroon ng kudita. Tandaan nyo. So kung wise lang mag-isip ngayon pa lang, which either, kung kaya nila ipahuli si Digong, sabi nila na mayroon talagang power, kung gagamitin nila yung, not the power of the Congress, but the power as a citizen's arrest, kasi inamin na ng criminal, they should have to do before it's too late. Or kailangan, kung gusto mo talaga ng due process, i-file nila yung kaso, pero when? Yun ang tanong. Ang pinaka last hope ko na lang ngayon, na sinabi ko na, idiliga ko na rin yung alas, posibleng alas, yung mga pulis, or it's either police or NBI. Once sila mismo ang mag-file ng case, it's a very, very valid ground. Kasi unang-una, they're the criminal and they're the victim. Alam nila lahat ng kwento, di ba? Pag nag-file sila ng case, wala nang pwera sa si Digong na sabihin niya na puprotektahan siya ng abogado kasi criminal case yun siya. He is not bailable sa ganun na kaso. Kahit sinong magaling na abogado man si Digong, ako hindi nakapag-aral ng abogado, hahamunin ko si Digong, takutin ko siya. Si Digong, matakot ka na. Pag bumaliktad yung mga biktima, yung mga kapulisan na ginawa mong panangga, tapos ka na. Yun lang naman. Kaya sabi niya palagi, inaako niya, kayong mga pulis, kahit anong mangyari, makrimin man o hindi, pag ako yung nag-utos, sasagutin ko yun. Is that a word of a president? Kasi kung baka, hindi pa may problema yung pag-iisip ni Digong, sorry to say this, yung statement niya is just showing who he is. Kasi ang tamang statement supposed to be, pag ang kapulisan, ako yung nag-utos, pag tama yung ginawa, nasa likod niyo ako. Pag mali kayo, ako mismo ang huli siya. Ganon sana. Pero pag sinabi niya, whether magkamali or hindi, sagot ko kayo, siya ang problema. Kaya naging kriminal yung mga pulis natin. Diba? Tama ba ako doon? Kasi kung ang intention niya is to uphold the law, hindi siya dapat maging bias kasi pag sinabi nagkamali, tapos sagutin niya, sino yung problema? Di ba siya? Command responsibility niya, okay, sinagot niya. Pero, is it necessary to say na kahit mali yung ginawa, basta siya nagutos, puprotektahan niya? Ibig sabihin, he is just tolerating, educating the policeman na gagawa kayo ng krimen kasi sagot ko kayo. Kaya, ang pinakakuan doon, ang pinaka-irony doon, yung makakarinig na pulis, makukuha talaga yung loob. Kumbaga, kung sino yung mga brutal, sino yung mga criminal mindset ng mga policeman, sabi na, may kakampi na tayo. Wala na tayong takot, pumatay kasi nandyan si Digong. Anong mangyari? Mag-investigasyon at siya yung mananagot. So lalaki yung ulo. Siyempre, sa ganun na statement, makakaroon siya ng pwersa. Lahat ng mga pulis na ganun na mindset, maging pwersa. Yung pulis naman na ayaw magpasabit, ayaw madamay, iiwas sa gulo, pero sila yung criminal. Alam nila pala may problema. Kaya nagkakaroon ng build-up, strength yung enemy kasi hinayaan nila. So ngayon, ang nadadamay tuloy, hindi yung mga ordinary mga policeman, kundi yung institusyon, yung main police, ang reputasyon ng kapulisan, wala nang tiwala yung tao. So ngayon, kung gusto lang linisin, pabilibin nyo naman sana ako, sir. Kayo mag-imbestiga. Kayo mag-file ng case. Pag ginawa nyo yan, sir, acquitted na kayo sa akin. Hindi ako huwis, pero bilang ordinary citizen, kumbaga, at least malang, ginabayaran nyo ng kaparte sa utang nyo. Hindi yung kumudamay kayo, magbigti na rin kayo. Hindi. It's not too late yet. Pag pinaupo pa natin si Digong, sa susunod, pag hindi niyo na kayo makontrol, ipapaligpit kayo. Kasi alam ng takbo ng kriminal na kung sino yung mga tao niya na gusto nang kumanta, kahit kasama pa niya, ilalaglag talaga niya. Kaya sabihin pa lang kung ang isip ninyo is parang bumaliktad na, tapos hindi pa rin kayo gagalaw, darating na nakaupo yun, pag masilip kayo na parang iba ng tono ng boses nyo, papatayin din kayo. Ganun lang naman yung style ng mga mafia, di ba? So kung ayaw nyong gumalaw, ngayon pa lang, antayin nyo. Tandaan yan, ang maging problema ninyo yung sariling ginawa nyo. Kasi kayo mismo, makakarma kayo doon. Babalikan kayo sa ginawa nyo. Pag kayo na yung hahantingin, kayo na naman yung papatayin, doon nyo lang ma-remember, hirap pala magtago, hirap pala na makipaglaban sa hindi mo kilala kung sino yung kalaban. Yan ang nakakatakot.
habang kilala pa natin yung kalaban, dapat ngayon pa lang ipakita na yung totoong tapang. Huwag natin hantayin kung sino pa yung sabihin natin na Poncio Pilato na sabihin na darating para i-save tayo, di ba? Sabihan nyo man ako baliw, papalakpak ko doon, pero at least man lang hindi ako tanga. May gamot pa yung baliw, pero yung tanga hirap gamutin yun, walang hospital pa doon, di ba? So kung tatapang-tapangan ka lang angas-angasan dahil na-insulto ka, tanungin mo yung sarili mo, inonsulto ba kita dahil kalaban kita o inonsulto kita dahil gusto ko lang mulatin yung mata mo na naging tanga ka? Ma-official ka man, mineral ka man, sir, intindihin mo, sir, na kung tinuring nyo ako na kalaban, baka ako yung pinaka mabait na kalaban, ako yung pinaka kaibigan na kalaban, kasi pag kalaban pa kita, hindi na ako ngangangang sa'yo, bahayaan kita na mag-suffer dun sa mga problema mo na alam mo naman babalik sa'yo. Pero habang maaga pa, sasabihan kita na gago ka kasi mahal kita. Kasi kung sabihin ko na, sir, okay lang, okay yung ginawa nyo, okay lang, ibig sabihin kalaban mo ko kasi hinayaan ko kayo. Pero pag sinabi ko na putang ina ka kasi official ka, hindi mo ginamit ang utak mo, mahal kita, diba? You have to understand that. So hindi na tayo makipagplastikan dito, diba? Hindi na necessary na sabihin natin na kailangan natin na may pera para respetuhin ng tao. Ngayon pa lang, pakita nyo sa mga taong bayan na karapat dapat yung uniforme ninyo. Baka lalakad kayo na parang walang ulo. It's not too late yet. Pag ginawa ninyo na tumayo, na ipakita nyo talaga na pulis kayo, ako mismo, kahit na mag-isa, sasaludo ako sa inyo, sir. Pero kung ako sasaludo sa inyo na isa ako kapartis taong bayan, lahat sasaludo sa inyo, sir. Pero kahit na sabihin nyo na opisyal kayo pero wala kayong karespeto-respeto sa sarili ninyo, sa uniforme nyo, sa ranggo ninyo, sa taong bayan, sir, kahit saan ka man pupunta, yabang lang yan. Yung pera nyo, sabihin nyo malaking sahod, nabili yung pagkatao nyo. Sa ngayon pa lang, nakita na natin yung strategic approach ng kalaban. Kung magkalaglagan, mabuti pa before mahulog, maniguro na hindi malaglag, diba? So kung ganun pala yung nangyayari, yung Kongreso, yung Senado, yung mga pulis natin, taong bayan magkaisa, tapos na yung laro. So huwag natin sabihin na kung sinong magaling dyan na sabihin na maging hero, no? Tayong lahat may partisipasyon dito. Kasi kung hayaan pa natin kung sinong Poncio Pilato ang sabihin na maghuli ka digong ICC, pagpapasok ka ICC, although mahuli man si digong pero sampal sa mga Pilipino, ibig sabihin wala tayong mga sense yun, lalo na sa mga kapulisan natin o mga investigador natin sa NBI, di ba? Military. Parang sinabi na tanggalan na kayo ng perme, wala pala kayong silbi. Huwag natin yan. So sa ngayon pa lang, ipakita nyo yung pagka-pulis nyo, ipakita nyo yung pagka-NBI nyo, ipakita nyo yung totoong military kayo, o ipakita nyo yung tulong kumbaga kayong taga-implement ng batas, rather than too late na sabihin ni Digong ako yung batas. At anytime, pag sinabi niya, kinilpatayin niya kagad. Di ba? Anong karapatan niya? Saang saligang batas naka-stipulate, yun nga palagi-lagi kong pinatanong, saang parte ng konstitusyon na sinasabi the president has the all authority to kill? Never talaga. Pagtawanan nyo man ako na sabi na sino ka ba? Abogado ka ba? Sir, mabuti pa yung hindi abogado, at least nakakaintindi ng tama or mali, kaysa sabihin na nagmaster ng abogosya pero naging tanga pa rin, di ba? Yung masasakit ko na mga salita, yun ang matatamis na mga salita pagdating sa tinga sa nakakaintindi. Pero kung hindi nyo intindihan, masakit talaga yan. Pero I hope it's not too late to realize na sa kanya maintindihan na ang sarap pala pakinggan yung sinisita ka, kinukuri ka, rather na nasabihin ka ang galing-galing mo pero pinapatay ka dahil tinutolerate na kahit mali ka na, pinabayaan ka, di ba? So yung magalit sa akin, magalit na.
I don't care. Basta isa lang yung prinsipyo ko sa buhay. Kung nagalit ako sa iyo, ibig sabihin mahal kita. Kasi kung hindi ako nagalit sa iyo, ibig sabihin pinabayaan kita. Kasi iba kasi yung tao eh. Ayaw nilang masila yung relasyon, pagkakaibigan, kasi sabihin na pakinagkakailaman. Pero later to find out, naging criminal kasi pinabayaan. Hindi nila binara kasi ayaw masira yung pagkakaibigan. Ayaw magsalita kasi sabi kaibigan. Hindi kaibigan. Ang totoong kaibigan, pag mali sinabihan na correct too early, hindi naging criminal. Yun ang kaibigan. Pero pag sinabi na kahit na mali na, sinasakyan pa, mas mali na, kinakargahan pa, ituloy lumaki ang ulo, akala niya tama kasi bulag nga, kaya nga naging criminal kasi hindi niya alam yung ginagawa. Tapos ikaw pa mismo, kinargahan mo pa, sino yung criminal doon? Diba? Kaya kung nagalit ako sa isang tao, dahil mahal ko siya. Sa human psychology, hate, originally ang love kasi is the original of hate, and the hate is the original of love. Kasi hindi siya magiging hate kung walang love. Hindi din siya magiging love kung walang hate. Pag nagalit ka sa isang tao dahil mo love mo siya, pero kung love mo isang tao dahil you hate him, hindi mo nakokontrol. So, kung maintindihan mo yan, madali mo lang ma-distinguish yung isang tao kung totoo ba kang mahal. Kasi pag ang tao palaging nasa giliran mo, palaging kumaga, yan ang tawag niyan, yung puro sut-sut lang, puro karga, konsentidor, hindi yan sa kaibigan. Pero pag ang nasa harapan mo, binabara ka, iniinsulto ka, pinapahiya ka, dahil gusto niya lang i-correct ka, yun ang totoong tao. Yun ang maging totoo mong kaibigan pagdating ng panahon. Kasi alam niya, hindi ka talaga niya pinapabayaan. Kahit masira man yung relasyon, masira man yung pagkakaibigan, dahil nakita niya yung mali, no matter na magkasira-sira yung pagsasamahan nyo, basta makorek ka lang, yun ang totoong kaibigan. Kasi hindi yung kaibigan na kinargahan ka na, pagdating sa panahon, ilalaglag ka pa. Kasi alam na mali, pinabayaan ka. Saka mo lang sisihin, bakit hindi mo ko sinabihan? Dahil kaibigan kasi kita, ayaw ko kasi mag-away. Hindi yung kaibigan. Kaya ngayon, kalaban kita dahil mahal kita. So, hate me please. Thank you and good morning.